Ako po si Trisha. 17 anyos lang ako nang una akong makarating sa Aklan. May lupain kasing nabili ang daddy ko doon kung saan plano naming patayuan ang bahay. Hindi ko akalaing napakaganda pala ng nasabing lugar. Misteryoso din at maraming hiwaga. Nasabi ko iyon dahil malapit lang kasi kami sa isla ng Boracay. Sasakay lang kami ng pump boat at makakarating na kami kaagad sa isla. Nung una, ayaw sana ni Mami na lumipat kami sa lugar na yon. Malayo na kasi sa kanyang trabaho at natitiyak kong mag-a-adjust na naman ako dahil nga bagong environment, bagong school at bagong classmates. Para sa akin ay mahirap na gawain yon. Hindi kasi ako sanay na palagi na lang umaalis. Kaya inis na inis ako nang utusan kami ni Dad na mag-impake. Pati nga si Yaya ay iyak ng iyak kasi nga mahihirapan siyang umuwi sa probinsya nila, lalo na't masyado na siyang napapalayo. Ang konsolasyon lang namin sa ginawang paglilipat ay hindi naman daw habang buhay na sa Aklan kami mag-i-stay ng aking pamilya. Medyo matatagalan lang daw kasi ang project ni Daddy sa lugar na to, kaya kailangan niya kaming isama. Nang dumating kami sa lugar, namangha ako sa ganda nito. Hindi siya kagaya ng mga tipikal na probinsya na nakikita natin sa palabas. Malapit kasi siya sa beach na kahit araw-araw pa kaming maligo ay walang problema. Si Mami ay nakapag-arrange na din ng temporary office sa Aklan branch bilang isang event manager. Kaya naman gumaan na din ang kanyang pakiramdam. Samantalang ako, heto, umagang-umaga pero nakasimangot habang binibigyan ng instruction ni Daddy tungkol sa paghatid at pagsundo niya sa amin ni Cindy sa school. Si Cindy po ang nakababata kong kapatid na 14 years old naman. Kagaya ko, ayaw niya din na mag-transfer kami pero dahil mahigpit si Daddy, wala kaming magagawa kundi ang sumunod na lang. Sabay kaming inihahatid ni Daddy sa school. Sa hapon naman ay sabay din kaming sinusundo kaya walang problema sa akin. Unang araw ko pa lang sa eskwelahang yon ay usaping aswang na kaagad ang bumungad sa akin. Hindi ko alam kung bakit takot na takot ang aking mga kaklase sa mga aswang. Kami kasi ng kapatid ko ay pinaniwala ng mga magulang namin na hindi totoo ang mga nasabing nilalang. Sila ay bunga lang daw ng ating malilikot na pag-iisip. Kaya naman habang pinag-uusapan nila ang aswang, ay pinakikinggan ko lang sila. Para sa akin, ay wala naman yung halaga. Lalo na't mas nakatuon ang aking atensyon sa mga bagay na may kinalaman sa makabagong mga bagay. Mas natatakot ako sa mga holdupper, killer at stalker. Sila ang orihinal na aswang na kailangan nating bantayan. Dahil hindi natin alam isang araw, basta na lang nila tayong dumugin ng walang kamalay-malay. Kinahapunan, magkasama na kami nila Daddy at Cindy sa loob ng kotse. Ang sabi sa amin ng aking ama, tumawag daw si Mami sa kanya. May bisita raw kami kaya sana ay tulungan namin si Mami na bantayan ito. Napakunot ang noo ko at tinanong si Daddy kung bakit kailangan pang bantayan gayong bisita lang naman. Anya, hindi lang basta simpleng bisita ang dumating sa bahay namin. Kaninang umaga pa raw kasi nagmamakaawa ang ginang na yon na kung pwedeng makituloy na muna siya sa bahay namin. Wala na raw siyang mapupuntahan at talagang inabot siya ng malas buong araw. Ayon naman daw kay Yaya, kilala niya ang nasabing babae. Dahil nagtitinda raw ito ng lomi sa katabing daycare center. Napag-alaman naming pinalayas pala ang babae dahil sa isang pagkakamali na kahit sino ay pwede namang sanang patawarin na lang. Naawa ako sa kanya
kaya wala akong naging reaksyon sa sinabi ni Daddy. Pagdating namin sa bahay, nakita ko nga ang ikinuwento niya sa akin. Magalang ko siyang binati pero kabaligtaran si Cindy. Halos lumuwa ang mata nito sa takot at ni hindi man lang nakipagkamay sa matanda. Pinagalitan ko si Cindy nang makapasok kami sa kwarto. Alam kong may attitude kami at maldita. Pero hindi kami tinuruang maging rude sa pakikitungo sa kapwa. Kung maaari nga'y tumulong kami at umalalay sa mga nangangailangan ay gagawin namin. Hindi sumagot si Cindy. Bagkus nanginginig lang niyang sinabi sa akin na mali raw ang naging desisyon ni Mami na papasukin ng estranghera sa aming bahay. Marami siyang naririnig na usapan sa school at ayaw niyang pagsisihan daw namin ang bawat hakbang na aming ginagawa. Bata pa si Cindy pero hindi ko maintindihan kung bakit parang matanda siya kung magsalita. Ni hindi niya tinangkang bawiin ang sinabi sa akin na hindi ko makakalimutan. Aswang raw si Aling Emma, ang babaeng pinatuloy ni na Daddy sa bahay. Gusto ko sanang tumawa pero masyado siyang seryoso at ni hindi man lang nagtangkang baguhin ang reaksyon na ibinigay niya sa akin. Natatakot siya at nagbabanta. Kaya naman medyo natakot din ako. Hindi ko kasi alam kung ano ba talaga ang mga nalalaman niya. Kinagabihan, 7:00 pa lang ay nasa kwarto na kami. Hindi ako makatulog dahil sanay akong nanonood ng telebisyon sa gabi. Wala sina Mami at Daddy dahil nasa trabaho. Samantalang si Yaya ay sa quarters naman, sa labas matutulog. Tig-isa sila ng kwarto ni Aling Emma. Si Cindy naman ay humiling na tatabi sa akin, kaya hinayaan ko na siya. Hindi ko alam kung bakit tinatablan ako ng takot dahil sa kanyang sinabi kanina. Iba pa naman kapag si Cindy ang nagsalita. Totoo at talagang nakakatakot. Bumangon ako at nagpasyang i-double lock ang mga pinto sa ibaba, maging ang mga bintana. Pinatay ko na din ang ilaw at muling bumalik sa kwarto namin, tsaka pinatay na din ang ilaw. Habang ginagawa ko yun, ay nakatingin ako sa bintana. Kaya kaagad akong sinagilahan ng takot nang makitang tuwid na nakatayo sa tapat ng aming bintana si Aling Emma. Nanlalaki ang mga mata nito at hindi kumukurap. Hindi nga lang niya kami mapapansin dahil nasa 2nd palapag kami ng bahay. Ang sentro ng kanyang mga titig ay ang main door ng aming bahay. Bigla akong sinagilahan ng takot at niyugyug si Cindy para gisingin. Pabulong kong sinabi sa kanyang huwag sisigaw. Kaya naman namutla kaagad ang kapatid ko at sumilip sa bintana. Pareho kaming nanginginig nang makita ang tuwid na pagkakatayo ni Aling Emma na para bang may hinihintay. Ilang saglit lang, nagulat ako nang makitang tumuwad siya at para bang may ginagawang kung ano, dahilan para mabago ang kanyang itsura. Tao pa naman ang anyo niya, pero nanlilisik ang kanyang mga mata na animoy gustong-gusto na kaming lamunin ng buhay. Naisipan ni Cindy na tawagan si Yaya. Yun nga lang, hindi na ito sumasagot. Kaya pinagmasdan namin si Aling Emma nang buksan ang pinto ng kwarto ni Yaya. Gusto kong humagulgol ng iyak nang makita namin ni Cindy na nakabulagta na sa higaan niya si Yaya. Dilat ang mga mata at wala ng buhay. Pareho kaming nanlaki ang mga mata at nagulat ni Cindy. Tsaka nagyakapan dahil sa takot na aming nararamdaman. Kung sana'y nakinig ako sa sinabi ng aking kapatid kanina, ay siguradong hindi kami mapapahamak. Nanginginig na tinawagan ko si Daddy. Samantalang nagtawag naman ng pulis si Cindy.
Pareho naming ipinaalam ang mga nangyari. Kaya kahit may katagalan pa bago sila dumating, ay tinatagan namin ang aming mga sarili. Batid kong ngayon lang masisira ang paniniwala ko. Pero gusto kong ipagsigawan sa lahat ng tao na totoo ang mga aswang. At totoo ring pumapatay sila ng tao. Masahol pa sila sa mga kriminal na aking nalalaman. Ilang minuto lang ang nakalipas nang maisipan kong silipin si Aling Emma sa baba. Mabuti na lang pala at nagawa kong ilak kanina ang mga bintana at pinto. Gusto kong magwala sa takot habang inaalala na kanina palang nagsasara ako ng mga yun ay masusi na niya akong pinagmamasdan. Tuluyan na kaming nagsigawan ni Cindy nang makita naming gumagapang sa dingding at nag-ala Spider-Man si Aling Emma papunta sa aming bintana. Kaya naman tarantang naghanap ako ng kahit na anong bagay na pwede kong ibagsak sa kanya para muli siyang mahulog sa baba. Nakakuha ako ng isang 10 liters na container ng tubig. Naglalagay kasi kami ng tubig sa kwarto tuwing gabi, lalo na't madalas kaming umiinom ni Cindy kapag bumabangon kami para umihi. May kabigatan pa yun dahil kalalagay ko lang nun kanina. Walang pagdadalawang isip na binagsak ko ang bagay na yun sa kanyang muka. Kaya naman nabitiwan niya ang pagkapit sa aming dingding. Nahulog siya at bumagsak sa lupa. Hindi ko alam kung bakit nawalan siya kaagad ng malay. Pero takot na takot ako ng mga oras na yon. Hindi ko rin alam kung makukulong ba ako dahil sa pagpatay ko sa isang aswang o sa kung ano pa mang dahilan. Pero nakunan ito ng video ni Cindy. Anya, aaminin namin na binagsakan ko ng galon ng mukha ng aswang dahil nga inaaswang kami. Ilang saglit lang, dumating sina Daddy, kasabay na din ng mga alagad ng batas. Sinuri nila ang babae at ayon sa deskripsyon na ibinigay ng ibang nagrereklamong mga residente, ang nasabing babae pala ang sikat na pinag-uusapang aswang ng Aklan. Kinilabutan ako ng todo sa aking nalaman. Mabuti na lang nariyan si Cindy. Nagsilbing babala ang sinabi niya sa akin kahit pa nga may isang buhay ang nagbuwis para lang makaligtas kami. Para mawala ang aming trauma, umuwi kami ng Maynila. Hindi na nagpa-assign muli si Daddy sa Aklan. Si Aling Emma naman ay basta na lang naglaho ng gabing yon nang ikakarga na sana siya sa stretcher para dalhin sa ospital dahil ayon sa doktor na sumuri dito, may pulso pa naman ang babae. Kaya naniniwala akong buhay pa nga ang aswang ng Aklan. Sana lang, wag na niya kaming gambalain pa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Trisha. Magandang araw, Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Tristan. May nais po akong ibahaging kwento sa inyo, ang naging karanasan ko tungkol sa mga aswang. Nagkakagulo kami ng gabing yon habang daladala ang mga sulo. Humingi sa amin ng tulong si Mang Pedro, ang isa sa mga tanod ng aming baryo. Sinugod daw ang kanyang bahay ng abwak at inatake ang kanyang mga hayop. Nakahihindik ang naging itsura ng kanyang mga alaga. Nakahandusay ang mga ito sa lupa. Duguan at bulwak ang mga bituka. Tila ba sinadyang hugutin ng salarin at ikalat sa lupa na parang wala nang kinatatakutan. Nang subukang humingi ng tulong ang matanda, tsaka lang namin natuklasang may nilalang pala na tumitira sa kanyang mga alaga. Ito ay ang mga abwak. Sila ang mga uri ng aswang na dumadaan sa ilalim ng lupa para makapambiktima.
Marami na silang nabibiktima sa aming nayon, kaya itinuturing silang salot sa aming lipunan. Ilang kalalakihan ang kasama naming hinabol ang aswang na kanina lang ay balak na namang puntiryahin ang natitirang baboy sa kulungan ni Mang Pedro. Nang makita ng mga kasamahan namin ang papatakas na aswang, mabilis pa sa 4:00 hinabol namin ito at ginamitan ng sibat para wag nang makalayo pa. Nilundagan ko ang aswang dahil ako ang unang nakakita sa kanya. Nagpagulong-gulong kami sa lupa at nagpambuno ng tila mga batong nahulog mula sa ibabaw. Nang bumagsak kami, hindi ko na siya tinigilan hanggang sa masiguro kong lahat ng aking lakas ay naipalabas ko sa pamamagitan ng pagbugbog sa kanya. Umatungal ang aswang at hindi na nakagalaw pa nang subukan niya akong lingkisin gamit ang dila niya. Paano ba naman kasi? Nailabas ko kaagad ang aking tinatagong kutsilyo at mabilis na tinastas ang may kahabaan niyang dila. Dahil dito, nagkikisay siya sa sakit at kaagad na nagpumiglas para subukang makawala sa akin. Ang hindi ko lang napagandaan ay ang ginawa niyang pagkalmot sa akin, dahilan para mapasigaw din ako sa labis na sakit. Kaagad na tumatak sa aking braso ang 3 pinaglandas niyang kuko, kaya tuluyan ko na siyang nabitawan. Pareho kaming hinihingal, ngunit ang plano kong pag-atake papunta sa kanya ay naudlot nang mabilis pa siya sa 4:00 nawala sa paningin ko. Tila kasing bilis ng kidlat na nagpalamon siya sa lupa at hindi ko nakita pang muli. Siyang pagdating naman ng aking mga kasamahan. Humahango si tatay nang tawagin niya ako, kaya kaagad ko sinabi sa kanya na nakatakas ang abwak. Tumango-tango naman si tatay. Mahirap daw talagang habulin ng aswang na nagtatago sa kanyang lungga. Kaya naman napagpasya na naming umalis at puntahan muli si Mang Pedro, na sa mga oras na iyon ay sobrang nalulungkot sa kanyang mga alagang hayop na dinali ng aswang. Kinaumagahan, naghintay-hintay kami ng balita kung may sugatan ba sa buong nayon. Lumipas na lamang ang maghapon hanggang sa magulat na lang kami nang magpadala ng mensahe sa aming kapitbahay si Kuya Jun. Ayon sa kanyang liham, isinugod daw sa ospital si Aling Ada, ang kanyang landlady. Bigla na lang daw nahiwa ang dila nito sa hindi malamang dahilan. Naintriga ako at tinanong sa aking sarili kung madalas bang umaalis ang kanyang landlady sa bahay tuwing gabi. Ang nangyari kasi kagabi ang kaagad na sumagi sa aking isipan. Oo nga po pala, ang kuya ko ay nagtatrabaho sa kabilang bayan kung saan nagrerenta siya ng kwarto kina Aling Ada para hindi na kailangang umuwi sa aming bahay araw-araw. Masyado na kasing magastos ang pamasahe kung araw-araw bumibiyahe. Isa siyang gwardya na nakadestino sa isang sikat na butika. Matagal na siyang nagtatrabaho at kahit paano ay nakakapagpadala ng pera para sa aming pangangailangan. Nang malaman ko ang tungkol sa nangyari kay Aling Ada, ipinatanong ko kaagad kay kuya sa pamamagitan ng bumibiyahe naming kapitbahay kung pwede ba akong dumalaw sa kanya. Nagtataka man, walang nagawa si kuya kundi ang payagan ako. Hindi naman naging mahirap sa akin ang pagpunta sa bayan. Maraming sasakyan at madaling matunto ng bahay kung saan nakatira si kuya. Pinatuloy niya ako sa kanyang kwarto. Siya lang pala ang naiwan dahil halos lahat ng kanyang mga kasamahan ay nasa kani-kanilang trabaho pa, maliban kay Aling Ada na sinamahan ng kanyang anak sa ospital. Tinanong ko si kuya kung anong itsura ni Aling Ada. Ang sabi niya, medyo maputi raw at mahaba ang buhok.
Nang ituro niya sa akin ng babae, nang magsidatingan ng mga ito galing sa doktor, nagkatinginan kaming dalawa ni Aling Ada. Siya ang unang lumihis ng tingin sa akin. Tila ba iniiwasan niyang makita ang aking pagmumuka. Hindi ko naman nakalaing kasing bata lang pala ni Kuya si Aling Ada. Para kasing napakahirap nitong paniwalaan, lalo na't Aling ang tawag naming lahat rito. Maganda si Aling Ada. May kaputian at balingkinita ng kanyang katawan. May 2 anak siya, si Maya at Lara. Katulad ni Aling Ada, magaganda din ang kanyang mga anak. Ayon kay Kuya, tuwing linggo lang daw talaga sila nagkikita ng kanyang landlady dahil ang kanyang tinutuluyan ay hindi naman ang mismong bahay nito. May isang tahanan nito sa likurang bahagi ng kagubatan kung saan doon madalas na naglalagi ang mag-anak. Dagdag pa ni Kuya, walang asawa si Aling Ada. Base sa mga nalaman niya, nagkaanak lang daw si Aling Ada sa 2 magkaibigang lalaki sa bata nitong edad. Ito ang dahilan kung bakit sa kabila ng pagkakaroon nito ng mga dalagang anak ay nananatiling bata ang itsura nito. Dahil bata pa din naman ito, sa tansya ko ay nasa 30 lang siya. Sina Maya at Lara ay nagmumukhang kapatid lang niya kung ikukumpara sa kanya. Tinanong ako ni Kuya kung ano ang sadya ko sa kanya. Pwede naman daw akong magpadala sa kanya ng sulat kagaya ng nakagawian namin. Hindi ko raw pwedeng basta na lang iwanan si tatay. Sinabi ko sa kanya na nababalot ng takot ang mga tao sa nayon ilang araw na ang nakararaan dahil sa panggugulo ng abwak na aswang na walang ibang ginawa kundi ang atakihin ng mga alagang hayop ng aming mga kababayan. Sinabi ko sa kanya na nakasagupa ko ang aswang na nagkataong namataan namin sa baryo nung gabing sumugod kami sa bahay ni Mang Pedro para tugunan ang kanyang hinihinging tulong. Mabuti na lang, may isang aswang pa akong naabutan na abalang nilalantaka ng isa sa mga baboy ni Mang Pedro. Kaya naman hindi ako nagdalawang isip na hiwain ang dila nito. Hindi ko na idinetalye kung paano ko kinalaban ang aswang. Ngunit nakita ko kung paano nanlaki ang mga mata ni Kuya matapos marinig ang aking sinabi. Anya, ano naman daw ang kinalaman ni Aling Ada sa mga aswang na aking kinalaban? Hindi ako kaagad sumagot. Sa tono kasi ng pananalita ni Kuya ay parang gusto niyang pagtakpan si Aling Ada sa kung anuman ang mga bagay na nalalaman niya. Hindi na lang din ako nagpahalata na may pagdududa talaga ako kay Aling Ada. Basta ang sinabi ko na lang sa kanya, sana'y maging mabilis ang pagpapagaling ng ginang nang sa gayon ay makapagtrabaho na ito ng maayos. May sarili din daw kasing spa ang ginang, maliban sa apartment na pinarerentahan nito. Sa katunayan, magkatabi daw ang spa at tahanan nito sa kagubatan kung saan tuwing gabi daw ang operasyon ng negosyo ng babae. Dahil may trabaho si Kuya kinahapunan, naisip kong mamasyal muna para naman masubukan kong tingnan kung may mga makikita ba akong kakaibang bagay sa paligid ng kanilang tinitirahan. Nagbabaka sakali akong makahanap ng ebidensya ng aswang sa kanilang lugar. Nagdududa akong talaga kay Aling Ada. Nagkataon namang pag-alis ni Kuya papuntang trabaho ay namataan ko si Aling Ada na papunta sa kanyang bahay sa kagubatan. Nainganyo akong sundan ng babae na hindi niya nalalaman. Mabuti na lang, nagpatuloy siya sa paglalakad at animoy hindi ako napapansin. Medyo may kalayuan na din ang kanyang nalalakad nang mapansin kong nawala siya sa kalagitnaan ng aking pagsunod.
Walang naiwan sa daan maliban sa bakas ng kinubkob na lupang tila ginawang munting daanan na animoy kagagawa ng isang hindi matukoy na nilalang. Bigla akong kinabahan. Sa tingin ko'y nakahalata si Aling Ada dahil sa ginawa kong pagsunod sa kanya. Nagmamadaling inalerto ko ang aking sarili at pinakiramdaman ang paligid. Paggabi na at alam kong wala nang kahit na sinong taong napapagawi sa lugar na to. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa mapagtanto kong isang munting kalsadang yari sa pulang hollow blocks ang binabagtas ko. Bahagyang bumagal ang yapak ko nang mapansin ng isang matayog na gate hindi gaanong malayo sa kinaroroonan ko. Bahagyang nakaawang ang kinakalawang nitong gate kaya napalingon ako sa paligid. Dito kaya pumunta si Aling Ada? Baka ito marahil ang kanyang bahay. Sa tingin ko ay ang tahanang ito lang naman ang nag-iisa sa lugar na to. Pigil hiningang naglakad ako at patiyad na pumasok. May malaking fountain sa loob na walang lamang tubig na sa tingin ko ay matagal nang hindi nalilinis. Bigla pa akong kinabahan sa nakitang nakakalat na rebultong may pakpak at mahahabang kuko na nasa gitna ng fountain at may hawak pang malaking tipak na pusong tila hinugot mula sa kung kanino. Nilibot ko ang tingin ko sa paligid. Medyo maliwanag doon dahil sa mga sulok na nakapalibot. Yun lang yata ang nakikita kong liwanag sa lugar na yon. Dahil mukhang wala namang kuryente sa nasabing lugar. Sa likod ng fountain ay may isang malaking bahay. Katabi naman ang isang makaluma sa disenyong spa. Nalaman ko lang na iyon ay isang spa dahil sa malaking karatulang nakalagay sa mismong main entrance ng nasabing establishmento. Nakakatakot ang paligid dahil sa mga kakaibang rebultong kung saan-saan nakadisplay. Bago ako makalapit sa main door, ay may matayog na hagdan pang madadaanan na napapalibutan ng gumagapang na halaman na hindi ko alam ang pangalan. Mas lalong nagbigay ng nakakatakot na atmosfera sa lugar ang itsura nun. Hindi ko tuloy matukoy kung may mga tao bang nakatira sa lugar na to. Naisip kong itanong sa aking sarili kung abandonado ba ang lugar na to. Ngayon lang kasi ako nakapasok sa lugar na yon. Dati ay hindi naman kasi ako nagpupunta sa nirerentahang kwarto ni Kuya. Nagpasya akong lumakad papunta sa hagdanan. Hindi naman yun kataasan pero mukhang malaki at malawak tingnan. Nang makalapit sa main door ay sinubukan kong pihitin yun pabukas, ngunit nakalak. Puno ng alikabok ang paligid lalo na ang mga salaming bintana na tila may pagkakahawig sa mga malalaking bahay ng sinaunang Kastila. Sa bagay, may sasama na ang lugar na iyon sa haunted house. Mukha kasing makaluma. Sinubukan kong silipin ang loob, kaya pinunasan ko ang salaming bintana para maalis ang may kakapalang dumi na tila dumikit na doon. Sa tingin ko nga ay ilang taon nang hindi nadadaanan ng basahan ng lugar na to. Pero sumilip lang pala ako para lang magulat. May mga matang nakasilip din sa akin mula sa parte ng salaming pinunasan ko. Dilat ang mga matang yon na tila nagmamakaawang tulungan ko. Bahagya akong napaatras habang sapo ang dibdib sa sobrang sindak. Iba pa naman akong matakot dahil hindi ko magawang makapagsalita o makasigaw man lang. Umuurong ang aking dila at tila mauupos na kandila ang aking mga paa na tila itinulos sa kinatatayuan. Saglit akong naestatwa at ni hindi man lang makapagsalita. Ramdam ko ang dahan-dahang pag-akyat ng kilabot sa aking kaibuturan nang nagkukumahog na umalis sa bintana kung sino man ang taong yon at biglang niyugyog ang doorknob sa harapan ko.
Alam ko yun dahil gumagalaw ang doorknob na tila nais buksan ng kung sino man ang nasa loob. Hindi ako nakatiis at naibulong sa kanya kung sino siya na hindi na nasundan pa. Narinig ko na lang kasi ang kanyang matinis na sigaw palayo hanggang sa tuluyan na siyang naglaho. Dito na ako kinabahan nang bahagyang umalog ang lupa kung saan ako nakatayo. Nagmamadali ako sa pag-atras hanggang sa tuluyan na akong makapagtago. Mabilis ko kasing natakbo ang pinakamalapit na mayabong na halamanan sa may hagdanan kaya doon na ako nagkubli. Hinintay ko kung ano ang mangyayari at kagaya nga ng aking natuklasan. Biglang sumabog ang isang bahagi ng bakuran at inilabas ang isang babaeng nakakulay pulang bestida na kanina ko pa sinusundan. Nakita ko ang mabagsik niyang muka na may nanlilisik na mga mata. Hinihingal siya habang inaamoy-amoy ang buong paligid. Sumunod namang naglabasan din sa ilalim ng lupa ang dalawa niyang anak na sila Maya at Lara. Parehong masama ang timplada ng mukha ng mga ito at mukhang may hinahanap. Mas lalo kong isiniksik ang aking katawan sa loob ng halamanan. Bigla akong natakot sa kanilang mga itsura. Siguradong hindi alam ni Kuya ang kanilang tunay na pagkatao. Sila ay mga abwak. Narinig kong nagsalita si Aling Ada sa kanyang mga anak. Sabay sabing nasa kanilang balwarte raw ang lalaking tumapyas sa kanyang dila. Alam kong ako ang tinutukoy niya. Gayunpaman, hindi ako nagpahalata at pinilit na manahimik sa aking kinaroroonan. Kapag nalaman nilang nasa paligid lang ako, siguradong hahanap sila ng paraan para mapalabas ako. Hinintay kong pumasok sila sa kanilang bahay bago ako umatras para puntahan ang aking kuya. Kailangan niyang malaman ang aking nadiskubre dahil alam kong makikipagtulungan siya sa akin. Dali-dali akong nagpunta sa kanyang pinagtatrabahuhan. Nagtataka pa si kuya kung bakit naroon ako at kung ano na naman daw ang kailangan ko. Sabi niya, wala daw rason para siraan ko ang kanyang landlady kaya dapat lang daw na umuwi na ako. Marahas akong umiling sabay-sabi sa kanya na hindi naman ako nagsisinungaling. Totoong nakita kong gumagalaw na kagaya ng isang abwak ang kanyang landlady, maging ang mga anak nito. Pinandilatan ako ni kuya sabay-sabing wag na wag akong gagawa ng kung ano-anong mga kwento. Dahil hindi raw ito maganda sa kapwa, lalo na sa kanyang landlady na walang ibang ginawa kundi ang tulungan siya sa panahong kailangan niya at nagigipit siya. Napailing ako sa puntong ito. Hindi niya alam kung bakit ako nagkakaganito. Ang mga babaeng tumutulong sa kanya ay ang mga aswang na umaatake sa aming nayon. Kapag hindi niya ako tinulungan, mag-isa akong gagawa ng paraan para masupil ang mga ito. Bumalik ako sa kanyang tinutuluyan at naghanap ng maaaring ipangontra sa mga aswang. Ngunit maras lang akong napailing nang mapansing wala man lang maski asin sa kanilang tahanan. Mabuti na lamang at may mga malapit na tindahan sa di kalayuan. Nagtanong-tanong ako kung matagal na ba nilang kilala si Aling Ada at natuklasan kung ayaw pala siya ng mga kapitbahay niya. Hindi lang daw nila magawang umangal dahil natatakot sila sa mga kayang gawin ng babae. Maraming beses na daw napapansin sa tuwing may kinakalaban silang anak o mismo si Aling Ada ay may nangyayari daw kaagad na kakaiba sa kanilang mga alagang hayop tuwing umaga. Isa sa mga nakausap ko ay si Aling Bilma na isang tindera ng sari-sari store. Tuwing mangungutang daw ang anak ni Aling Ada na si Maya ay sinisingil niya ito. Inabot na daw kasi ng 1 buwan ang utang ng babae ay hindi naman ito nakakabayad. Kailangan pang puntahan ni Aling Bilma ang babae sa bahay nila
Ngunit nang makausap sila ni Aling Ada ay nagalit lamang ito. Hindi binayaran ng utang at nagbanta pa ang mag-ina sa kawawang ginang. Kaya naman kinagabihan, pinalak ni Aling Vilma na takutin ng mag-ina. Sinubukan niyang batuhin ang bahay ng mga ito para lang magulat nang makitang nagbago ng anyo si Aling Ada at naging isang nakahihindik na halimaw. Inatake daw siya at sinubukang hilahin papunta sa ilalim ng lupa. Ngunit nagawa pa niyang magsisisigaw dahilan kung bakit kaagad na rumisponde ang mga kapitbahay at madiskubre ang tunay na katauhan ng mag-iina. Sila pala ay mga aswang na abwak. Mula noon, wala nang nagtangkapang lumapit sa mag-ina. Yung sa pangaraw ay front lang naman daw iyon para makapambiktima sila ng mga turistang napapagawi sa kanilang lugar. Sa katunayan niyan, may ilang tao na daw silang nabiktima at nalason na ng tuluyan ng isipan, kaya mas lalong hindi sila makalapit. Nagduda akong lalo sa ikinikilos ng aking kuya. Malakas ang kutob kong isa siya sa mga taong nalason na ng mga aswang ang isipan. Kaya kung ipagtanggol niya ang mga mag-iina ay sobra-sobra. Humingi ako ng tulong sa mga kapitbahay nila Aling Ada para masugpo ang kanilang kasamaan. Pumayag ang mga ito at nagsigawa ng mga sibat at nangulikta ng buntot pagi para sa aming pagsugod mamayang hating gabi. Sinubukan ko ding balikan si kuya sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ngunit ayon sa kanyang kasamahan ay maagang umuwi ang aking kapatid na labis kong ikinabahala. Halos mahilo ako sa kakatakbo pabalik naman sa kanyang nirerentahang bahay. Dito ko naisip na nagpunta si kuya marahil ay dahil nag-aalala siya sa aking sinabi tungkol kay Aling Ada kanina. Napahinga ako ng maluwag nang mamataan siya sa loob ng kanyang kwarto na tila ba may hinahalungkat sa kanyang malaking kahon. Napasingap ako nang makita si kuya na may kinukuhang malaking Tupperware mula sa pinakailalim at binuksan yun. Napatakip ako ng aking ilong ng malanghapang masangsang at malansang amoy ng laman nito. Gusto ko mang magtanong kung ano ang ginagawa niya at kung bakit hindi man lang niya nagawang mapansin ako ay hindi na din ako nag-ingay pa. Kailangan kong mahuli sa akto kung ano ang ginagawa niya. Ilang saglit pa, naging abala na si kuya sa kanyang ginagawa. Naririnig ko ang mabilis niyang pagmuya na tila ba nagmamadaling ubusin kung anong pagkaing nilalantakan niya. Nanginig ako at papikit na tiniis ang malansang amoy na nalalanghap ko. Hindi na ako nakapagpigil at tuluyan na akong lumabas sa aking pinagtataguan. Mukhang wala namang sigurong problema kung komprontahin ko siya. Kung nahawaan siya ni na Aling Ada, kailangan kong malaman. Tinawag ko ang kanyang pangalan nang tuluyan na akong makalapit sa kanya. Nahinto sa ginagawa si kuya at dahan-dahang lumingon sa aking direksyon. Nanlaki ang kanyang mga mata at nabigla. Kagaya din ng pagkabiglang naramdaman ko nang masilayan ko ang kulay pula niyang mata at tigmak sa dugo niyang muka. Para kaming natuka ng ahas sa kalagitnaan ng aming pagtititigan. Umangil siya at hindi na muli pang inasikaso ang kanyang nilalantakang mga lamang loob. Binitawan niya iyon at lumapit sa akin. Sa bawat marahan niyang paghakbang, napapaatras ako at halos mabingin na sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit kailangang magpahawa ni kuya sa mga babaeng yon. Mukhang isang pagkakamali ang ginawa kong pagtawag sa kanyang pangalan. Sumingasing si kuya na naging dahilan ng pagbabago ng kanyang itsura. Ang kanyang dila ay naging mas mahaba pa sa kanyang katawan. Naglalabas iyon ng masangsang na amoy na nagpapasama ng aking pakiramdam. Mangiyak-ngiyak na tinawag ko siya sabay sabing naniniwala akong hindi siya masama. Na naaapektuhan lang siya ng kung anong meron si Aling Ada.
Baka binigyan lang siya ng bertud o sadyang ginapangan ng orasyon para maging aswang kagaya ng kanyang mga anak. Nanlilisik ang kanyang mga matang nakatitig sa akin at tila ba hindi niya nagustuhan ang narinig niyang mga salitang sinabi ko sa kanya. Umatras ako at hintakot na dumistansya sa kanya at bigla kong napagtanto kung anong katangahan ba ang ginawa ko. Ni hindi na ako nakagalaw nang bigla niya akong dakmain at kinalmot gamit ang matutulis niyang kuko. Sinubukan kong umiwas ngunit nagawa pa din niya akong patamaan. Napasigaw ako sa labis na sakit. Ang hapding nararamdaman ko ay tila umaabot papunta sa aking kailaliman. Tila puso ko na ang kanyang pinupuntirya. Hindi ko kayang tanggapin na aswang na ang aking kuya. Wala akong naririnig na anuman sa kanya maliban sa kanyang mga angil. Hintakot akong napapapikit sabay nagmamakaawa sa kanya na hindi ako kalaban. Na ako ang kanyang kapatid at naghihintay sa amin si tatay sa bahay kung saan umaasa siyang uuwi kaming magkasama at magkasundo. Hindi ko alam kung nasaling ko ba ang pagiging tao niya dahil hindi na niya itinuloy ang balak na pananakit sa akin. Sa halip, muling nagbago ang kanyang anyo patungo sa pagiging tao at tila huminahon sa kanyang nadarama. Nang magbalik siya sa normal na itsura, ay hinarap niya ako at mangiyak-iyak na napatitig sa akin. Anya, hindi raw siya masama. Sadyang nahaluan na yata ni Aling Ada ng kung anong laso ng kanyang dugo nang minsang magkasakit siya at gamutin siya nito. Magkagayon pa man, kailangan niyang lakasan ng loob at naniniwala akong maipapagamot ko siya sa pinakamagaling na albularyo sa amin. Maya-maya pa, isang angil ang aming narinig at mula ito kay Aling Ada. Mukhang hindi niya nagugustuhan ang ginawa kong pangungumbinsi sa aking kapatid na maging tao ulit. Akmang kakalmutin niya na sana ako. Ngunit maras kong naiumang sa kanya ang punyal na sa tuwina ay daladala ko. Malakas ko itong nilanda sa kanyang tiyan, dahilan para bumulwak din ang bituka niya at magkalat sa sahig. Walang buhay na bumagsak ang aswang na abwak at hindi na nagkaroon pa ng pagkakataong makapanlaban sa amin. Sumigaw naman ang mga kapitbahay ni Aling Ada, sabay sabing nagawa nilang patayin sina Maya at Lara, kaya naman labis ang kanilang pasasalamat at nagawa naming sugpuin ng mga nilalang na nagsisilbing salot sa aming bayan. Sa ngayon, dinala ko si kuya sa aming tahanan at kasalukuyan nang nagpapagaling mula sa muntikan na niyang pagiging aswang. Hanggang dito na lang po Kuya Chris. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Tristan. Napaigik ako nang masagi ako ng isang babae. Dahil sa kamamadali niya ay ako pa ang natumba sa lupa at literal na sumabog ang lahat ng laman ng aking bag. Nakakainis talaga kung kailang nagmamadali ako. Bagot na dinampot ko ang aking mga gamit at wala sa pwesto na pinagsasaksak ko lahat sa bag ko. Wala akong pakialam kung magkasya ba sila o kung may papel ng nagusot dahil sa pagmamadali ko. Hapon na at may hinahabol ako. Kailangan ko kasing umabot sa huling biyahe pauwi ng Batangas. Wala naman kaming pasok bukas, tsaka namimiss ko na kasi si inay. Hindi na ako umuwi pa sa tinutuluyan kong boarding house. Kaninang umaga ay nagpaalam na ako sa aking landlady. Sinabi ko sa kanya na Sabado na ako babalik dahil tambak na din ang labahin ko. Pagkasamsam ko sa aking mga gamit, ay nagmadali ako sa pagtayo at inayos ang aking sarili. Nasa tapat ng aking kinatatayuan ng terminal, kaya naman ilang hakbang na lang ang gagawin ko para makarating sa loob. Sinulyapan ko ang aking relong pambisig
at tiningnan kung anong oras na. Nakaramdam ako ng pagkaginhawa nang mapagtantong maaga pa pala para sa last trip. Kaya naman kalmado akong tumawid ng kalsada at naglakad papunta sa terminal. Maraming tao kaya alam kong maraming mag-uuwian ngayon. Wala naman akong bagahe kaya pwede pa akong mamasyal. Inilibot ko ang tingin saka pinagmasdan ng paligid. Napakarami palang paninda. May tinapay, may biskwit, fried chicken at spaghetti. Sa kabilang banda naman ay may kanin, iba't ibang ulam mula sa karinderya at higit sa lahat ay may batchoy. Abot hanggang kinauupuan ko ang mabangong amoy nito, kaya hindi ko maiwasang matakam. Para akong nagutom bigla kahit na ang totoo ay kakakain ko lang. Lumapit ako sa kinaroroonan ng nagtitinda ng batchoy at nakipanood sa mga taong abala sa paghihintay ng kanilang mga order. Nasa 2 hanggang 3 ang mga customer na naghihintay. Maayos at pabor sa maraming tao ang pwesto na kinaroroonan ng nagluluto ng batchoy. Nang makita kong malinis namang trumabaho ang tindero, ay napaupo na din ako para umorder ng isang serve. Nakita ko kung paanong tinipo ng tindero ang lahat ng sangkap at tinimplahan. Mukhang sariwa din ang karneng kanyang inihalo dahil nakita ko kung paano siya naghiwa sa aking kinauupuan. Nang mapansin kong pumarada na ang bus na kailangan kong sakyan, ay dumagundong ng mabilis ang aking dibdib. Kapag dito pa ako kumain, malamang posible akong maiwanan. Kaya naman para makasigurado, nag-order na lang ako ng halos 3 serve at ipinabalot para na din may pasalubong ako sa aking inay pagkarating sa bahay. Nagmamadali na akong sumakay at hindi na napansin ang nakaririmarim ng ngisi ng tinderong yon habang nagsisilbi pa sa iba niyang customer. Ilang oras kaming bumiyahe bago ako nakarating sa Malbar. Bandang 7:00 ng gabi na ako nakarating sa terminal. Mabuti na lang at sinalubong ako ni Tatang. May motorsiklo na kasi sila at nagagawa na nilang bumaba sa syudad. Pagdating sa bahay, niyakap ako ng mahigpit ni Nanay. Tinanong niya kung ano raw ang dahilan at napauwi ako. Kaya naman ipinaliwanag ko sa kanya na wala kaming pasok kinabukasan dahil may event na dadaluhan ng mga teachers at kabilang syudad. Tumuloy kami sa kusina at sinabi ko sa kanya na may dala akong batchoy. Nanlaki ang mga mata ni Nanay nang makita ito. Ngumiti naman ako. Pareho naming paborito ang nasabing pagkain. Dali-dali siyang kumuha ng lalagyan para ihain ang batchoy. Hinanap niya si Tatay kaya sinabi kong nasa labas pa. Anya, tawagin ko na raw ang aking ama at kakain na kami. Bago ako tumayo, nakita kong kumuha ng iilang kalamansi si Nanay. Tinanong ko siya kung saan niya gagamitin yon. Sabi niya naman, ipipigan niya lang ang kalamansi sa batchoy. Nagtataka pa ako dahil hinalo-halo niya ito sabay tanong kung bakit parang may buhok ang nasabing pagkain. Napaawang ang labi ko at tumayo, tsaka sinilip ang buhok na sinasabi ni Nanay. Totoo ngang may buhok iyon at marami-rami pa. Napatitig sa akin si Nanay tsaka nagkwento. May nagtitinda raw ng batchoy dito sa amin. Nilalako niya gamit ang isang kariton at maliit na mesa. Sarap na sarap daw sa pagkain ng batchoy ang mga tao. Kaya walang nakakapansin sa makahulugang pagngisi ng tindero. Nang may makapansin sa kanilang kinakain, kanya-kanyang suka raw di umano ang mga tao. Paano ba naman kasi? May nakita silang ngipin
at medyo nalutong maliit na parte ng labis sa loob ng mangkok. Sa labis pa raw na pagkasindak ng mga tao, humalakhak ang tindero na parang nawawala sa sarili. Maya-maya pa, bigla itong nagbago ng anyo sa kanilang harapan at sumingasing na parang isang mabangis na hayop. Dahil sa nakita ng mga tao ay hindi sila nakapagsalita at basta na lang nagsisisigaw. Mabuti na lang, hindi naman daw lahat ng tao ay natakot sa ginawa ng tinderong aswang pala. Ilan sa kanila ay lumaban, kaya gumaya na din daw ang iba. Sinaktan at itinaboy nila ang salot na aswang matapos itong takutin na susunugin ng buhay kapag ipinagpatuloy ang paghahasik ng lagim sa aming buong lugar. Mabuti na lang ay hindi na raw nagpakita pa ang aswang. Walang nakakaalam kung saan nagtatago ang lalaki dahil nga sa isa itong pambihirang nilalang. Mula noon ay naging maingat na ang lahat sa bawat pagkaing nabibili sa labas. Natuon ang aking atensyon sa batchoy na nasa hapag namin. Pinigaan na ito ni nanay ng kalamansi at ilang saglit pa, nagulat ako. Ang mga sangkap na nasa batchoy ay nag-iba at nagkaroon ng mga nakahihindik na bagay. May putol na mga daliri ng tao, may mata at pati tenga. Nabaghan ako at nakaramdam ng takot. Hindi ko alam kung paanong nagkaroon ng mga nakadidiring bagay sa loob ng mangkok na yon. Walang sabi-sabing nagsuka ko at nawalan na ng ganang kumain. Tinanong ako ni nanay kung saan ko raw nabili ang batchoy kaya sinabi kong sa terminal. Hindi siya nakapagsalita kaagad. Nang makabawi naman, sinabi niya sa akin na huwag ko nang ipagsabi kay tatay ang tungkol sa pagkaing nabili ko. Basta ang mahalaga, huwag na raw akong bibili ulit doon. Nang makabalik nga ako sa Maynila nung araw ng Sabado, hindi ako kaagad umalis ng terminal. Minatsyagan ko pa ang tindero na nagsiserve ng batchoy. Nakita kong mabili ang kanyang pagkaing tinda kaya nag-alala ko. Kumakabog ang aking dibdib habang nagpapalipas ako ng oras sa upuan. Siguro'y nagtataka na ang mga tao dahil ilang oras na akong nakaupo doon. Minsan nga, para hindi na nila ako mapansin ay nagtatago ako sa banyo. Kinagabihan, bandang mga 9:00, medyo tahimik na ang buong paligid. Ilan sa mga tindahan ay nagsasarado na, samantalang ang tindahan ng batchoy ay bukas pa. Maraming bumibili at napapansin kong bumabalik-balik pa. Hindi ko maiwasang makaramdam ng pandidiri habang naiisip na sarap sa pagkain ng mga tao tapos karne din pala ng tao ang kinakain nila. Nang magsara na ang tindahan ng batchoy, nakita akong lumabas ang tindero. Nagmamadali ko siyang sinusundan habang naglalakad pa uwi siguro sa kanilang bahay. May bitbit siyang malaking bayong na hindi ko alam kung ano ang laman. Habang patuloy ko siyang sinusundan, nagtataka ako nang nagbabago ng paunti-unti ang hubog ng kanyang anino. Naging mas mahaba kaysa sa karaniwan ang kanyang mga braso. Ang kanyang tindig ay nagbago at nagkaroon siya ng malansang amoy na wala naman kanina. Tila mabibingi ang aking tenga sa lakas ng kabog ng aking dibdib nang mapansin kong huminto siya para lumingon sa kinaroroonan ko. Dali-dali akong nagtago sa gilid ng bangketang may kariton. Nangangatog na ako sa takot pero wala naman akong balak na magpakita sa kanya. Hindi pwede. Pinilit kong wag makalika ng ingay hanggang sa muli siyang humakbang palayo. Napansin kong papunta siya sa sementeryo.
At nang makarating, nakita ko nang kumatok siya sa bahay ni Mamang Sepulturerong kay laki ng ngisi nang makita siya. Binayaran niya ng malaking halaga ang lalaki at nagkamayan na sila. Ilang saglit pa, nakita ko nang may ilabas si Mamang Sepulturero sa bahay niya. Isang may kahabaang sako. Kumabog na naman ang dibdib ko nang makita kong may lumaylay na kamay mula sa loob. Hindi yata't bangkay ang bagay na nasa loob ng itim na sako. Nakita ko nang pinasan ng lalaking tagaluto ng batchoy ang sako. Dinala niya ito sa bahay niya. Nang ilabas niya nga ito sa sako ay nakumpirma kong tao nga ang nasa loob nun. Napasinghap ako ng tila kinatay na baboy ang ginawa niya sa bangkay. Tinadtad ng pinong-pino at habang sinasahugan pa ng ilang rekado. Tsaka ito isinalang sa isang malaking kaldero. Ang ilan sa parte nun ay kinain niya bilang ulam sa hapunan. Ang iba naman, ginawa niyang batchoy. Nasusuka man ay pilit kong naglakad palayo sa kanyang tahanan. Gusto ko mang isumbong siya sa mga pulis ay natatakot ako. Mukhang kasabwat niya ang sepulturero. Nagbabayaran sila at mukhang alam nitong aswang siya. Ngunit sa aking paglalakad ay parang nanghihina ang aking mga tuhod dahil sa aking mga nasaksihan. Kung kaya't dahil sa nangangatog ang aking tuhod ay nadapa ako. Dahilan para makalikha ako ng ingay. Nasagi ko ang isang basurahan sa gilid ng kanyang bahay. Lumikha ito ng malakas na ingay, dahilan para mapahinto ang lalaking aswang sa kanyang ginagawa. Nung papatayo na ako, naramdaman kong nasa likuran ko na ang lalaki. Nangilabot ang buong katawan ko kaya't dali-dali akong tumakbo ng mabilis. Sa aking pagmamadali ay iniwanan ko pa ang aking tsinelas dahil sa matinding takot. Hanggang sa umabot na ako sa dulo ng aming baryo, malapit sa isang simbahan. Nung sumulyap ako sa aking likuran ay wala na ito. Sa aking takot ay nagtago ako sa loob ng simbahan at doon na ako nagpaumaga. Hindi ako nakatulog noon, Kuya Chris. Sa takot na baka inaabangan ako ng lalaking aswang na yon. Marami ang pumapasok sa aking isipan habang naroon ako. Matagal na panahon na niyang niloloko ang ilan sa naging suki na niya. Alam ko na ngayon kung ano ang pangunahing sangkap ng kanyang panindang batchoy. Noong makauwi ako ay hinang-hina ako at hindi ko alam ang gagawin ko. Kung magsusumbong ba ako sa pulis o hindi. Baka kasi hindi sila maniwala sa akin. Dumaan ng ilang araw ay sinubukan kong silipin ng lalaking nagtitinda sa terminal, ngunit sarado ang kanyang tindahan. Ilang araw din akong nagmasid hanggang sa umabot na ang isang linggo. Hindi na muling nagbukas pa ng tindahan ng lalaking aswang na yon. Magpahanggang sa ngayon, Kuya Chris, ay diring-diri na ako tuwing makakaamoy ako at makakakita ng batchoy. Parang naging sumpa na sa akin ang putahing yon. Isang karanasan na muntik nang magpahamak sa aming mag-ina. Isang nakadidiring batchoy mula sa terminal. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Ang inyong kaistorya, Julian. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.